Ang unang tumagos sa katahimikan ng gabi ay ang boses niya, ang boses ni Marco. Malambing, puno ng pagnanasa. Ang parehong boses na bumubulong sa kanya bago sila matulog. Ngunit ang mga salita ay para sa iba. Mahal na mahal kita, umalingaw-ngaw ang boses mula sa speakers ng laptop ni Althea. Sa screen, sa liwanag ng isang video na may mababang kalidad, nakita niya ang kanyang asawa. Nakangiti ito sa paraang matagal na niyang hindi nakikita, at ang babaeng kahalikan nito, mas bata, sariwa, at puno ng buhay, ay hindi siya. Hindi sumigaw si Althea. Hindi siya umiyak. Nanatili lang siyang nakaupo sa dilim ng kanyang home office. Ang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa ibabaw ng mamahaling lamesa. Ang reaksyon niya ay hindi reaksyon ng isang asawa. Ito ang reaksyon ng isang surgeon na tumitingin sa isang x-ray at nakakita ng isang tumor na kumalat na sa buong katawan. Walang lunas. Sa isang tahanang binuo sa pundasyon ng tiwala, ang kataksilan ay umalingaw-ngaw. Sa isang buhay na inayos na parang isang perpektong operasyon, isang malagim na error ang natuklasan. Nagsimula ang lahat isang oras na ang nakalipas sa isang bagay na simple at walang malay. Buwan ng ritual ni Althea ang pag-review ng kanilang joint credit card statement. Hindi dahil sa hinala, kundi dahil sa pagiging metikuloso. Ang kontrol ay kapayapaan. At sa gitna ng mga pamilyar na transaksyon is isang linyaing pumukaw sa kanyang pansin. Either cloud premium storage, POP 999 Nimoy, recurring. Ang kuryosidad ng isang doktor na nakakita ng isang hindi pamilyar na sintomas ang nagtulak sa kanya. Ginamit niya ang kanilang password na simbolo raw ng kanilang pag-iibigan, A&M Infinity, at binuksan ang isang pinto na hindi na niya kailanman maisasara. 2 folder. Ang isa ay Sandoval Corp Acquisitions, puno ng mga dokumentong mukhang kahina-hinala, problema para sa ibang araw. Ang isa pa, paraiso, at sa loob ng paraiso natagpuan niya ang impyerno. Ngayon pilit niyang pinanood ang video hanggang sa matapos. Pinilit niyang tingnan ang bawat larawan, hindi bilang asawa, kundi bilang isang investigador na nangangalap ng ebidensya. Exhibit A, isang beach resort sa Palawan. Ang petsa ay tumutugma sa business conference ni Marco sa Singapore. Exhibit B, isang mamahaling hotel sa Tagaytay. Ang petsa ay tumutugma sa emergency meeting ni Yaya sa planta. Ang bawat litrato ay isang patalim. Ang bawat video ay isang pag-amin. At pagkatapos, ang huling litrato. Ang pinakabago, ang pinakamasakit. Nasa isang silid sila ng hotel, magulo ang kumot. Si Marco at ang babae magkayakap. Ang mga labi ay magkadikit. Hindi ang halik ang dumurog sa kanya, hindi ang hubad na balat, kundi ang bagay na nakapatong sa bedside table sa tabi ng isang halos ubos ng bote ng alak. Isang bagay na itim, makintab at may gintong dulo. Ang kanyang puso, ang organong inalagaan at pinag-aralan niya sa buong buhay niya ay biglang tumigil sa pagtibok. Literal, isang missed beat. Hindi ito basta-bastang pluma. Ito ay isang Montblanc Meisterstück Le Petit Prince, limited edition, ang regalo niya kay Marco noong kanilang ika-5 anibersaryo, ang simbolo ng kanilang perpektong pagsasama. Ngayon ang regalong iyon, ang simbolo ng pagmamahal niya ay tahimik na saksi sa pinakamatinding kataksilan. Hindi na niya marinig ang ritmikong pag-click ng lumang orasan sa sulok. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang nakabibinging tunog ng katahimikan. Ang katahimikan ng isang perpektong mundong gumuho at naging abo. Dahan-dahan, isinara niya ang laptop. Hindi sa galit, kundi sa isang nakapangingilabot na kalmadong pagtanggap. Tapos na ang pag-diagnose. Stage 4, terminal. Walang lunas, walang luhang pumatak. Ang buong magdamag ay ginugol ni Althea na parang isang multo sa sarili niyang tahanan. Hindi siya natulog. Umupo lang siya sa dilim habang ang screen ng laptop na nakasara
ay nag-iisang salamin sa kanyang opisina, ipinapakita ang isang malabong refleksyon ng babaeng hindi na niya kilala. Ang sakit ay naroon, isang mabigat na bakal sa kanyang dibdib, pero natabunan ito ng isang bagay na mas malakas at mas malamig. Ang pakiramdam ng isang siruhanong tinitingnan ang isang tumor na kailangang tanggalin. May problema, kailangan itong suriin, kailangan itong putulin. Nang unang sinag ng araw ay tumama sa sahig na gawa sa Italian marble, tumayo siya. Ang bawat galaw ay may layunin, walang pag-aalinlangan. Naglakad siya papunta sa kusina. Nandoon na si Manang Lorna, ang matandang yaya na naging kasambahay at higit pa sa isang ina sa kanya, nagtitimpla ng kape. Si Manang Lorna, ang tanging tao sa mundo na nakakabasa sa kanya kahit walang salita. Nakita ni Manang Lorna ang mga mata ni Althea, walang tanong. Lumapit lang ito, hinawakan ang kanyang siko at ginabayan siya paupo sa isang silya. May problema ako, Manang, sabi ni Althea. Ang boses ay tuyo at walang emosyon. Malaki, hindi sumagot si Manang Lorna. Kumuha lang ito ng isang tasa, nilagyan ng mainit na chamomile tea at marahang inilapag sa harap niya. Kahit gaano pa katalino ang doktor, mahinang sabi ng matanda, kailangan pa rin ng pahinga. Hinawakan ni Althea ang mainit na tasa. Sa simpleng gesto na iyon, isang maliit na bitak ing nabuo sa kanyang malamig na panlabas na anyo. Isang bitak na sapat lang para makapasok ang isang ideya. Tumingin siya sa kanyang smartwatch. Ang kanyang sariling heart rate ay nasa 85 beats per minute, medyo mataas para sa kanya. Ang puso, ang organong pinag-aralan niya buong buhay niya. Ang organong hindi marunong magsinungaling, Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap ang pangalan ni Marco. 2 ring lang. Sumagot ito. Ang boses ay masayang masaya. Parang walang anumang nangyari. Good morning, my love. I was just about to call you. Pinanatili ni Althea na kalmado at malambing ang kanyang boses. Ang boses na ginagamit niya sa mga pasyenteng kinakabahan. Good morning, Marco. Sabi niya, natawag lang ako para ipaalala sa'yo yung annual executive check-up mo. Huwag mong kakalimutan bukas ng hapon. Of course, Hon, hindi ko kakalimutan, sagot ni Marco. Anything for my favorite doctor. Good, sabi ni Althea. Ang bawat salita ay may bigat na hindi nararamdaman ng kausap. Sa private clinic ko, sa ospital, room 402, let's just make sure everything is in perfect working order. Ibinaba niya ang tawag. Naramdaman niya ang titig ni Manang Lorna. May pag-aalala sa mga mata nito. Magiging maayos din ang lahat, Althea, sabi ng matanda. Ngumiti lang si Althea. Alam ko po, Manang, aayusin ko. Kinagabihan, hindi sa bahay umuwi si Althea. Nagkulong siya sa kanyang pribadong klinika sa ospital. Room 402, ang kanyang santuwaryo, ang lugar kung saan siya ang may kontrol, ang lugar kung saan ang katotohanan ay laging lumalabas sa ayaw at sa gusto ng pasyente. Patay ang lahat ng ilaw maliban sa malaking high-definition monitor sa pader. Umupo siya sa kanyang leather chair, ang parehong upuan kung saan niya ibinibigay ang mga mabubuti at masasamang balita. Tinitigan niya ang bakanting upuan sa tapat niya, ang upuang para sa pasyente, ang upuan kung saan uupo si Marco bukas, sa dilim ng silid, sa lamig ng aircon, at sa tunog lamang ng sarili niyang paghinga. Bumulong si Althea sa kawalan, isang pangako, isang banta. Let's check your heart, my dear husband. Huminto siya, at isang anino ng mapait na ngiti ang dumaan sa kanyang mukha. Let's see how well it lies. Dumating si Marco sa room 402 kinabukasan. 5 minuto bago ang kanilang usapan, may dalang isang maliit na bouquet ng puting rosas para sa pinakamagandang doktora sa buong mundo, sabi niya. Sabay halik sa pisngi ni Althea. Ngumiti si Althea. Isang perpektong ngiti,
na pinraktis niya sa salamin ng paulit-ulit. "Thank you, Marco. Maupo ka." Sinunod niya ang lahat ng utos ni Althea. Naghubad ng kanyang mamahaling suit jacket, niluwagan ng korbata, at humiga sa examination bed. Ang bawat kilos niya ay puno ng kumpiyansa, ang kilos ng isang taong walang itinatago. Habang ikinakabit ni Althea ang malamig na metal discs ng ECG, ang mga electrode sa dibdib, braso at binti ni Marco, pinanatili niyang propesyonal ang kanyang mga kamay. Matatag, walang panginginig, ang mga kamay ng isang siruhano. "Okay, Marco, relax ka lang," sabi niya, ang boses ay kalmado. "Routine lang to. Let's just monitor your heart's rhythm for a few minutes." Sa malaking screen sa likod ni Marco, isang berdeng linya ang nagsimulang gumuhit. Isang pamilyar na sayaw ng mga alon. P-wave, QRS complex, T-wave, ang tibok ng puso ni Marco Sandoval. Normal, regular, matatag. Umupo si Althea sa kanyang silya, kinuha ang isang clipboard. "So," simula niya, sa tono ng isang doktor na nagsasagawa ng isang simpleng panayam, "Kamusta ang mga business trips mo lately? Mukhang madalas kang wala." "You know how it is, Hon. Daming kailangang asikasuhin." Sagot ni Marco, nakapikit pa rin ang mga mata. "Yung project sa Singapore, it's taking up so much of my time." "Ah yes, Singapore," sabi ni Althea, ang tingin ay nakapako sa screen. "That was 2 weeks ago, right? From Tuesday to Friday?" "Exactly." Sa screen, ang berdeng linya ay biglang tumalon. Ang numerong nagpapakita ng heart rate ni Marco ay umakyat mula 72, papuntang 18.5. Isang maliit na spike, halos hindi mahahalata kung hindi mo alam ang tinitingnan. "Mukhang napagod ka doon," patuloy ni Althea. "May emergency meeting ka rin sa planta sa Tagaytay last month, di ba? Yung Sabado na yon?" "Ah, oo. Biglaan yon, Hon. Pasensya na kung hindi ako nakatawag agad," sabi ni Marco. Sa screen, isa na namang spike, 85, papuntang 94. Nagpatuloy si Althea, isa-isang binanggit ang mga petsa, ang investors dinner sa Makati, ang team building sa Batangas. Bawat isa may katumbas na larawan sa kanyang isip, bawat isa may katumbas na kasinungalingan. At sa bawat kasinungalingan, ang puso ni Marco ay sumisigaw ng katotohanan. 98, 105, 112. Sinus tachycardia. "Marco," mahinahon niyang sabi. Dahan-dahang iminulat ni Marco ang kanyang mga mata. "Yes, Hon?" "Tumingin ka sa likod mo." Kumunot ang noo ni Marco. Dahan-dahan siyang umupo at lumingon sa malaking screen. Nakita niya ang magulong berdeng linya na patuloy sa pagtalon. "Ano yan? May problema ba sa puso ko?" tanong niya, may bahid ng pag-aalala sa boses. Umiling si Althea. "Wala. Malusog na malusog ang puso mo, Marco. Napaka-sensitive nga eh." Tumayo siya at lumapit sa screen gamit ang isang pen laser para ituro ang mga spike. "Kita mo to? Ito yung tibok ng puso mo nung sinabi mong nasa Singapore ka." Itinuro niya ang isa pa mo. "At ito, nung sinabi mong nasa Tagaytay ka." Isa pa. "Ito, Batangas." Ang pag-aalala sa mukha ni Marco ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng takot. Nagsimula siyang mamutla. "What? What are you talking about, Althea?" Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang isang remote control at pinindot ang isang button. Ang ECG graph sa screen ay biglang nawala. Pinalitan ito ng isang litrato. Si Marco at si Sofia naghahalikan sa isang yate. Narinig ni Althea ang biglaang paghinga ni Marco. Isang matalas na paghigop ng hangin. Pinindot niya ulit ang buton. Isa pang litrato. Si Marco at si Sofia magkayakap sa dalampasigan. At isa pa, ang kuha sa hotel room, ang kama, ang halik at ang pluma. Ang berdeng linya ng ECG sa isang maliit na window sa gilid ng screen ay nagwala. 120, 135, 140.
Para itong isang lie detector test na isinasagawa sa mismong kaluluwa niya. The heart doesn't know how to lie, Marco. Sabi ni Althea, ang boses niya ay kasing lamig at kasing talim ng isang scalpel. Kahit gaano pa kagaling ang bibig mo sa pagsisinungaling, ang puso mo palaging nagsasabi ng totoo. Nakatitig lang si Marco sa screen. Ang muka ay parang papel na nilamukos. Ang kulay ay nawala. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkatuklas. Para siyang isang kriminal na nahuli hindi dahil sa testigo, kundi dahil sa sarili niyang katawan na nagkakanulo sa kanya. Althea, bulong niya. Ang pangalan niya ay parang pait sa kanyang dila. I can explain. Explain what? Tanong ni Althea. Ang bawat salita ay mabagal at may diin. Explain mo ang science? O ang kataksilan? Dahan-dahan, tinanggal ni Marco ang mga electrode sa kanyang dibdib. Ang bawat galaw ay mabigat. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Natalo. Kasalanan ko lahat. Mahina niyang pag-amin. Ang tingin ay nasa sahig. I'm sorry, Althea. I'm so sorry. Walang emosyong tumango si Althea. Ang salitang sorry ay parang isang band-aid sa isang malalim na saksak. Walang silbi. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, nag-angat ng tingin si Marco. May kakaibang ekspresyon sa kanyang mga mata, isang halo ng pagsisisi at isang bagay na hindi maintindihan ni Althea. Kasalanan ko lahat. Ulit niya. Pero sana maintindihan mo kung bakit ko kailangan gawin yon para sa ilustre. Ilustre? Anong ilustre? Kumunot ang noo ni Althea. Ngayon lang niya narinig ang pangalang iyon. Bago pa siya makapagtanong, tumayo na si Marco. Isinuot ang kanyang suit jacket na parang isang baluti at walang lingon-likod na lumabas ng silid. Naiwan si Althea sa katahimikan. Ang mga larawan ng kataksilan ay nagyeyelo pa rin sa screen. Ang amoy ng puting rosas na dala ni Marco ay naiwan sa hangin, isang matamis at nakakasukang alaala. Isang pinto ang nagsara at sa pagitan nila, isang mas malaking pinto ang isinara niya. Ang pinto ng kanilang pagsasama. Habang pinapatay niya ang monitor, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang klinika. Hindi si Marco, isang babae. Ang babae mula sa mga litrato. Nakatayo ito sa may pintuan, payat, matangkad, at may tindig na hindi mo aakalaing galing sa isang kabit. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Althea, walang takot, walang hiya. Siya si Sofia Ilustre. Naglakad ito papasok. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Huminto ito ilang talampakan mula kay Althea. Tinitigan nila ang isa't isa, ang asawa at ang kabit. Dalawang babae na pinag-ugnay ng iisang lalaki. Nakuha mo na ang gusto mo, sabi ni Althea. Ang boses ay pagod. Sira na kami, pwede ka nang umalis. Pero umiling si Sofia, isang maliit, halos hindi mahahalata na pag-iling. Hindi mo asawang ang kailangan ko, Dortora. Reyes, sabi ni Sofia. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang matagal nang pasanin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Sofia, walang tagumpay na makikita si Althea. Ang nakita niya ay isang apoy na mas malalim. Isang apoy na hindi galing sa pagnanasa. Ang kailangan ko, patuloy ni Sofia, ay hustisya. Hustisya. Halos matawa sa pait si Althea. Anong hustisya ang pinagsasabi mo? You're the other woman. Sa mata ng batas at ng Diyos, ikaw ang may kasalanan. Hindi natinag sa si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Althea, hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang taong naglalahad ng isang malagim na katotohanan. Ang pangalan ko ay Sofia Ilustre, sabi niya. Ang boses ay matatag. Ang tatay ko, si Don Ricardo Ilustre, ang nagmamay-ari ng Ilustre Realty. Siguro narinig mo na. Tumango si Althea. Isang maliit na real estate firm na nalugi ilang taon na ang nakalipas. Nabalita iyon.
5 taon na ang nakalipas, patuloy ni Sofia. Pumasok si Marco Sandoval sa buhay namin. Isang batang negosyante na puno ng pangako. Naging business partner siya ni Papa. Pinagkatiwalaan siya ng buong pamilya namin. Huminto si Sofia at sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang isang bahid ng sakit sa mga mata nito. Niloko niya si Papa, dinaya niya ang mga dokumento, inilipat ang mga asset, at dahan-dahang sinimot ang lahat ng pag-aari namin. Nang matuklasan ni Papa ang lahat, huli na. Bangkarote na ang Illustre Realty, ang kumpanyang binuo niya mula sa wala. Isang malamig na agos ang gumapang sa gulugod ni Althea. That night, halos pabulong na sabi ni Sofia, inatake sa puso si Papa. Sa mismong ospital na to siya dinala, naalala ko pa ang tunog ng heart monitor, ang mahabang, walang katapusang tunog ng isang tuwid na linya. Flatline, ang tunog na pinakakinatatakutan ni Althea sa buong buhay niya. Hindi lang pera ang kinuha ng asawa mo sa amin, doktora, sabi ni Sofia. Ang boses ay tumigas na. Kinuha niya ang buhay ng tatay ko, kaya't kukunin ko rin ang lahat sa kanya. Umiling si Althea, isang desperadong pagtanggi. This is insane. Kung may ebidensya ka, bakit hindi ka pumunta sa pulis? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia. Dahil ang mga taong katulad ni Marco Sandoval, hindi sa kulungan napaparusahan. Masyado silang mayaman, masyado silang makapangyarihan. Ang parusa sa kanila ay ang makita ang lahat ng pinaghirapan nila na maging abo, katulad ng ginawa niya kay Papa. Napatayo si Althea. Tapos na tayo, hindi ako katulad mo. Isa akong doktor, nagliligtas ako ng buhay, hindi ako naninira. Lumapit siya sa pinto at binuksan ito. Umalis ka na? Tumingin lang si Sofia sa kanya. Pag-isipan mo, doktora, ang pluma na hawak niya sa litrato, ang Mont Blanc na regalo mo, kay Papa yon. Ang huling bagay na kinuha ni Marco mula sa opisina ng tatay ko bago ito mamatay. Pagkatapos ay tumalikod na ito at tahimik na naglakad palayo. Sinara ni Althea ang pinto. Nanginginig, lumipas ang ilang araw. Nag-file ng annulment si Althea, tahimik at walang media. Sinubukan niyang ibalik ang kanyang buhay sa normal, trabaho, ospital, bahay. Ngunit ang normal ay nawala na. Ang bahay ay naging isang malamig na museo ng mga kasinungalingan. Isang gabi, habang naghahapunan sila ni Manang Lorna, binuksan nito ang TV, isang sikat na news program. At doon, sa screen, lumitaw ang muka ni Marco Sandoval. Exclusive interview. Marco Sandoval breaks his silence. Nanigas si Althea. Si Marco, nakasuot ng isang simpleng puting polo. Ang muka ay puno ng pagsisisi. Kausap niya ang isang sikat na broadcast journalist. I admit, I made a terrible mistake, sabi ni Marco. Ang boses ay garalgal, and I will regret it for the rest of my life. Walang excuse sa ginawa ko. Huminto siya, tila nag-ipon ng lakas. Pero, minsan, kahit nasa iyo na ang lahat, you can still feel so alone. Kapag ang asawa mo ay kasal na sa kanyang karera, kapag ang bahay ay nagiging isang lugar na lang para matulog, minsan, naghahanap ka ng isang taong makikinig lang, isang taong magpaparamdam sa'yo na mahalaga ka pa. Hindi direktang paninisi, pero malinaw ang mensahe. Siya ang may kasalanan, ang kanyang tagumpay, ang kanyang ambisyon, ang kanyang pagiging doktora. Nabitawan ni Althea ang kanyang kubyertos. Ang tunog ng pagbagsak nito sa plato ay kasing talas ng sampal. Pagkatapos ng interview, hindi niya napigilan ang sarili. Binuksan niya ang social media. Ang mga komento ay bumuhos na parang lason. Grabe, successful nga si Doc, pero napabayaan naman ang asawa. I feel for Marco. Mahirap talaga pag mas successful ang babae. Behind every successful woman is a lonely husband. At ang huli, ang pinakamasakit sa lahat, ang pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso.
Kawawa naman si Sir Marco, may asawang kasing lamig ng operating room. Isang bagay ang pumutok sa loob ni Althea, isang galit na hindi niya kailanman naramdaman. Hindi lang siya niloko, hindi lang siya ninakawan ng asawa. Ngayon sa harap ng buong mundo, sinisiraan siya ginagawang kontrabida sa sarili niyang trahedya. Sa isang iglap, ibinato niya ang kanyang telepono sa pader. Ang tunog ng nabasag na screen ay musika sa kanyang pandinig. Tumayo siya, kinuha ang susi ng kotse at lumabas ng bahay, hindi pinapansin ang pagtawag ni Manang Lorna. Nagmaneho siya ng walang direksyon, ang mga ilaw ng syudad ay nagiging isang mahabang, malabong guhit lamang. Ang mga salita ni Marco, ang mga komento, ang mukha ni Sofia, lahat ay umiikot sa kanyang isip. Hindi ako naninira, nagliligtas ako ng buhay. Pero paano kung ang buhay na kailangan niyang iligtas ngayon ay ang sarili niya, ang kanyang pangalan, ang kanyang dignidad? Huminto siya sa isang madilim na kalye. Sa tapat, isang maliit na coffee shop, ang ilaw sa loob ay mainit at nag-aanyaya. At sa loob, sa isang mesa sa may bintana, nakaupo si Sofia Ilustre, mag-isa, umiinom ng kape, naghihintay, parang tadhana o parang isang paanyaya mula sa demonyo. Hindi na nag-isip si Althea, kinuha niya ang kanyang bagong telepono, ang isa na hindi pa basag, binuksan ang messaging app, nag-type ng 2 salita, 2 salitang magbabago sa lahat. Saan at kailan, pinindot niya ang send at naramdaman niya ang isang malamig na determinasyon na dumaloy sa kanyang mga ugat. Tapos na ang pagiging biktima. Ang lugar ng kanilang pagkikita ay isang lumang jazz bar sa isang eskinita sa poblasyon. Isang lugar na malayo sa mundo ni Althea, maingay, mausok, amoy alak at mga pinagsisihan, perpekto. Walang makakakilala sa kanya rito. Nauna si Sofia. Nakaupo ito sa isang madilim na sulok. May isang baso ng whiskey sa harap. Hindi ito uminom. Pinapaikot-ikot lang ang yelo sa loob ng baso. Umupo si Althea sa tapat niya. Hindi sila nagbatian. Para silang 2 general na nagpupulong para pagplanuhan ang isang digmaan. So, basag ni Sofia sa katahimikan. Nagbago ang isip mo. Hindi ito tanong, kundi isang statement. He humiliated me. Simpleng sagot ni Althea, ang galit ay parang lason sa kanyang lalamunan. Ginamit niya ang karera ko laban sa akin. Ginawa niya akong kontrabida sa sarili kong kasawian. Tumango si Sofia, parang matagal nang inaasahan ang sagot. Ang mga lalaking tulad ni Marco, yan ang sandata nila, ang kahihiyan. Umorder si Althea, hindi alak, chamomile tea. Nang dumating ang order niya, napangiti ng mapakla si Sofia. Kahit sa paghihiganti, kailangan mo pa rin kumalma doktora? Hindi pinansin ni Althea ang pang-aasar. Let's set the rules. This is not a friendship. This is a partnership. May iisang layunin. Pabagsakin si Marco Sandoval. Walang emosyon. Walang personalan sa ating dalawa. Just business. Walang problema sa akin, sabi ni Sofia. Pero sa'yo, kaya mo ba? Tinitigan siya ni Althea. Ano ang ibig mong sabihin? Doktora ka, ang trabaho mo magligtas. Tapakin, ang trabaho ko ngayon manira. Sigurado ka bang hindi ka aatras kapag naging madugo na ang laban? Huwag mo akong subukan, Sofia, matigas na sagot ni Althea. Bago ako naging doktora, babae muna ako. Isang babaeng niloko at siniraan, at handa akong gawin ang lahat para bawiin ang pangalan ko. Isang matagal na katahimikan ang namagitan. Tila sinusukat nila ang lakas ng loob ng isa't isa. Sa huli, si Sofia ang unang ngumiti. Okay, kung ganon, heto ang mga papel natin. Sabi ni Sofia, inilapit ang sarili sa mesa. Ikaw ang utak, ikaw ang may pera, koneksyon at impluensya. Ikaw ang magplaplano ng bawat galaw, bawat atake. Ikaw ang arkitekto. Huminto ito. Ako naman, ako ang nasa loob.
Alam ko ang mga sikreto niya, ang mga kahinaan niya. Ako ang gagawa ng maruming trabaho. Ako ang tatapos sa kanya. Ako ang espada. Arkitekto at espada. Nagustuhan ni Althea ang tunog niyon. May distansya, may layunin. First step? Tanong ni Althea. Kinuha ni Sofia ang isang maliit na USB flash drive mula sa kanyang bag at dahan-dahan itong itinulak sa ibabaw ng mesa papunta kay Althea. Nandyan ang lahat ng nakuha ko sa Ether Cloud, mga kopya ng mga peking kontrata, mga pangalan ng shell corporations, mga bank transfer sa mga offshore accounts. Hindi sapat para ipakulong siya, pero sapat para magsimula ng gulo. Anong gusto mong gawin ko dito? Hanapin mo ang pinakamalaking isda sa mga kasosyo niya, sabi ni Sofia. Ang mga mata ay nag-aapoy. Ang pinakamatatakutin, ang pinakaayaw sa eskandalo, at bigyan mo siya ng isang dahilan para matakot. Tumango si Althea. Isang simpleng plano. Malinis, tahimik. Isang atake sa puso ng negosyo ni Marco. Habang inaabot ni Althea ang USB, napansin niya ang isang maliit na tattoo sa likod ng tainga ni Sofia. Halos natatabunan ng buhok nito. Isang paru-paro. Ang paru-paro mula sa kwintas sa video. Ang tattoo mo? Hindi napigilang itanong ni Althea. Hinawakan ni Sofia ang likod ng kanyang tainga. Regalo sa akin ni Papa nung debut ko. Kwintas na paru-paro para sa aking malayang paru-paro. Sabi niya, lilipad ka ng mataas. Pinatatuo ko pagkatapos niyang mamatay para maalala ko kung ano ang kinuha sa akin. Tumahimik si Althea. Sa isang saglit, hindi niya nakita si Sofia bilang isang kabit o isang kasabwat. Nakita niya ang isang anak na naulila. I have to go, sabi ni Sofia tumayo ang, nasa iyo na ang unang piyesa, arkitekto. I'm waiting for your move. Umalis ito. Iniwan si Althea kasama ang kanyang tesa at ang maliit na USB drive na naglalaman ng simula ng kanilang paghihiganti. Pag-uwi ni Althea, hindi siya natulog. Nagtungo siya sa isang 24-hour electronics store at bumili ng isang bagong laptop, binayaran ng cash. Bumalik siya sa kanyang opisina, isinara ang pinto at isinaksak ang USB. Oras-oras niyang pinag-aralan ang mga dokumento. Bilang isang doktor, sanay siyang magbasa ng mga komplikadong chart at resulta. Ngayon ang binabasa niya ay ang anatomy ng kasakiman ni Marco at doon niya nakita isang pangalan. Kenji Tanaka, isang Japanese investor na may reputasyong kasing linis ng salamin. Ang pinakamalaking kasosyo sa pinakabagong proyekto ni Marco. Gumawa si Althea ng isang bagong anonymous na email address. Nag-attach siya ng isang dokumento, isang bank statement na nagpapakita ng paglipat ng malaking halaga mula sa account ng proyekto papunta sa isang shell corporation sa Cayman Islands. Walang salita, walang paliwanag, isang dokumento lang. Ang daliri niya ay nanginginig habang inilalagay ang cursor sa send button. Ito na yon, ang punto kung saan wala nang balikan. Ang unang pagtapak sa madilim na landas, pinikit niya ang kanyang mga mata. Inisip niya ang muka ni Marco sa TV, ang kahihiyan, at pinindot niya ang send. Isang matinding kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi takot, hindi pagsisisi, kapangyarihan. Nagsimula na ang laro. Ang sumunod na 2 araw ay ang pinakamahabang 2 araw sa buhay ni Althea. Ang bawat pagtunog ng kanyang telepono ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Ang bawat email notification ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa ospital, gumawa ng rounds, kinausap ang mga pasyente, pero ang isang bahagi ng kanyang isip ay nasa ibang lugar, naghihintay. Sa 3 araw, habang nasa kalagitnaan siya ng isang konsultasyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang news alert. Tanaka Group, bigla ang pumol out sa major real estate deal. Sandoval Corp stocks, bumagsak ng 7%.
Isang malamig na alon ng tagumpay ang dumaloy sa kanyang mga ugat. It worked! Ang isang patak ng lason ay kumalat na. "Excuse me?" sabi niya sa kanyang pasyente. Ang boses ay kalmado pa rin. Lumabas siya ng klinika at nagtungo sa pinakamalapit na banyo. Sumandal siya sa malamig na pader, huminga ng malalim at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Gabi nang umuwi si Marco, ang pinto ay bumukas ng malakas at ang tunog ng pagbagsak ng kanyang briefcase sa gisahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. "Can you believe it? That's Nate Tanaka!" Sigaw niya sa kawalan. After all these years, he just pulled out. No explanation, no nothing, just gone. Lumabas si Althea mula sa kusina. May hawak na isang baso ng tubig. Inabot niya ito kay Marco. "Calm down. Stress is bad for the heart." Ang pamilyar na linya. Ngunit ngayon may iba ng kahulugan. Kinuha ni Marco ang tubig at ininom ito ng isang lagukan. Tumingin siya kay Althea. Ang mga mata ay puno ng pagod at galit. "I don't know what to do, Althea. This is a disaster." May mga nagkakalat na ng chismis. May traidor sa kumpanya. Lumapit siya. Hinawakan ang mga balikat ni Althea. "I need you right now. Ikaw lang ang kakampi ko." Isang alon ng pagkasuklam ang bumalot kay Althea. Ang lalaking sumira sa kanya ay humihingi ngayon ng kanyang suporta. Ang lalaking nagkalat ng lason ay humihingi ngayon ng lunas. Pinilit niyang huwag magpakita ng anumang emosyon. Tinapik niya lang ang braso nito. "Everything will be all right, Marco. Malalagpasan mo rin yan." Ngunit sa kanyang isip, isang malamig na tinig ang nagsasabing, "Hindi." Simula pa lang ito. Kinabukasan, nakatanggap siya ng text mula kay Sofia. "Magaling, arkitekto." Naramdaman niya ang unang kagat. Pero kulang pa. Masyadong mabagal. Nag-reply si Althea, "Patience is a virtue, Sofia. A surgeon doesn't rush an operation." Ang sagot ni Sofia ay mabilis at matalas. "Wala akong pasensya. 5 taon na akong naghihintay. Gusto ko nang makita siyang dumudugo." Napabuntong hininga si Althea. Ito ang kinatatakutan niya, ang pagkakaiba nila. Siya, gumagalaw na parang isang chess player, bawat galaw ay kinakalkula. Si Sofia, isang nasugatang hayop na gustong manakmal. Ang kanilang alyansa ay kasing babasagin ng isang manipis na salamin. Gabi na, nagbabasa si Althea ng isang medical journal sa sala nang mapansin niyang palingalinga si Marco. Pabalik-balik ang lakad. Ang kanyang telepono ay nagre-ring, ngunit hindi niya ito sinasagot. Tinitingnan niya lang kung sino ang tumatawag at pagkatapos ay ibinabalik sa kanyang bulsa. "Who's that?" tanong ni Althea. "Wala, unknown number, probably just a scammer." Mabilis na sagot ni Marco, pero umiwas ito ng tingin. Isang kasinungalingan. Alam na ni Althea ang senyales, ang pag-iwas ng tingin, ang mabilis na pagtibok ng pulso sa kanyang leeg. Nagpatuloy sa pagring ang telepono. Sa ika-4 na ring parang hindi na nakatiis si Marco. I'll just take this outside," sabi niya at mabilis na naglakad palabas sa hardin. Sinundan siya ng tingin ni Althea. Nakita niya ang anino ni Marco sa salaming pinto. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin. Puno ng galit. Hindi ito isang scammer. Isa itong banta. Habang nag-uusap si Marco sa labas, nag-vibrate ang telepono ni Althea. Isang text message mula kay Sofia. "May mas malaki akong nalaman. Isang deal sa isla. Pero kailangan kong pumasok sa opisina niya ngayong gabi. Tulungan mo ako." Nanigas si Althea. Ito na ang pagtawid sa linya mula sa pagiging isang anonymous na tagasira papunta sa pagiging isang aktibong kasabwat sa isang krimen. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Marco. Ang mukha ay mas gusot pa kaysa kanina. "Who was that?" muling tanong ni Althea. "Wala nga. I told you, it's nothing," sabi ni Marco iritado. "Althea, please. I have enough problems. Don't add to them." Hindi na sumagot si Althea.
Ngunit sa kanyang isip, isang desisyon ang nabuo na. Kung may problema si Marco, dadagdagan niya. Kung nasa bingit na ito ng bangin, itutulak niya. Tinitigan niya ang kanyang telepono. Nag-type siya ng reply kay Sofia. Anong kailangan mong gawin ko? Ang plano ni Sofia ay simple pero mapanganib. Kailangan niyang makapasok sa opisina ni Marco sa Sandoval Tower ngayong gabi. Ang security ay mahigpit pero alam niyang may isang kahinaan. Kapag si Marco mismo ang nagpatawag ng emergency, nagiging maluwag ang mga guwardya sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. At sino pa ba ang mas pagkakatiwalaan ni Marco sa isang medical emergency kundi ang sarili niyang asawa? Ang puso ni Althea ay kumakabog na parang tambol habang nagtatype siya sa kanyang telepono, nagbibigay ng instruksyon kay Sofia. Maghintay ka sa coffee shop sa tapat ng building. Once he leaves, you have 15 minutes, maximum. Ang reply ni Sofia ay isang salita lang. Copy. Huminga ng malalim si Althea. Oras na. Pumunta siya sa silid-tulugan kung saan nagpapahinga si Marco. Nakahiga ito, nakatitig sa kisame. Ang perpektong imahe ng isang taong pasan ang mundo. Lumapit si Althea, ang mukha ay puno ng perpektong pag-aalala. Marco, are you okay? Kanina ka patahimik. I'm fine, sagot nito, hindi tumitingin sa kanya. No, you're not, sabi ni Althea, umupo sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang noo nito. You feel warm at namumutla ka? Sa wakas ay tumingin ito sa kanya. It's just stress, Althea. Hindi, I'm a doctor. I know when something is wrong. Tumayo siya. Kailangan kitang dalhin sa ospital. Ngayon na. What? No, Althea, I'm fine, protesta ni Marco. Dito na pumasok ang galing ni Althea sa pag-arte. Ang kanyang boses ay naging seryoso, puno ng awtoridad ng isang doktor na nakakita ng panganib. Marco, listen to me. Palpitation, pamumutla, at sinasabi mong nahihilo ka. This could be symptoms of a minor cardiac event. I am not taking any chances. Magbibihis ka at pupunta tayo sa ospital. Kung ayaw mo, tatawag ako ng ambulansya dito mismo sa bahay. Ano ang gusto mo? Ang banta ng isang ambulansya at ang eskandalong kaakibat nito ay sapat na. Alam ni Althea ang kahinaan ni Marco, ang kanyang imahe sa publiko. Okay, fine, sabi ni Marco. Bumangon. You're overreacting but fine, let's go. Habang nagbibihis si Marco, pasimple niyang kinuha ang kanyang telepono at nag-text kay Sofia. Game. Sa biyahe papuntang ospital, tahimik lang si Marco. Si Althea naman ay patuloy sa kanyang pagganap. Panay ang tanong kung kumusta ang pakiramdam nito. Nang makarating sila sa emergency room, ipinasok niya agad si Marco sa isang private cubicle. Nagpanggap siyang kumuha ng blood sample, nagkabit ng IV line na saline solution lang ang laman at sinabing kailangan nitong magstay for observation for at least an hour. I'll be right back, sabi niya. Kakausapin ko lang ang mga residente. Pero hindi siya sa residente pumunta. Lumabas siya ng ospital, sumakay sa kanyang kotse at nagmaneho papunta sa direksyon ng Sandoval Tower. Huminto siya sa isang madilim na eskinita. Sapat ang layo para hindi mapansin, pero sapat ang lapit para makita ang entrance ng building. Sakto. 15 minuto mula nang umalis sila sa bahay. Tinitigan niya ang salamin ng gusali. Sa ika-40 palapag, ang opisina ni Marco. Nakita niyang biglang umilaw ito. Si Sofia. Nakapasok na. Isang halo ng takot at adrenaline ang dumaloy sa kanyang dugo. Hindi na ito isang laro sa email. Totoo na ito. Kung mahuli si Sofia, madadamay siya. Kung may mangyari sa loob, kasalanan niya. Isa na siyang ganap na kasabwat. Pinatay niya ang makina ng kotse. Sa katahimikan, narinig niya ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso. Inilabas niya ang kanyang telepono at binuksan ang stopwatch. 14:59. 14:58.
Bawat segundo ay parang isang oras. Tinitigan niya ang bintana ng opisina ni Marco. Nakikita niya ang isang anino na gumagalaw sa loob. Mabilis, may layunin. 10:32, 10:31. Bigla niyang naalala ang isang bagay na sinabi ng kanyang professor sa medical school. The line between saving a life and ending one can sometimes be terrifyingly thin. Ngayon, naintindihan na niya. 5:17, 5:16. Naalala niya ang wedding vows nila ni Marco. In sickness and in health, dinadala niya ito sa ospital. Tinutupad ang kanyang pangako. Isang baluktot, nakakasuklam na katuparan. 103, 102. Come on, Sofia, come on. Bulong niya sa sarili. Nang ang timer ay nasa 30 segundo na lang, biglang namatay ang ilaw sa opisina ni Marco. Nakahinga ng maluwag si Althea. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita niya si Sofia na lumalabas sa building, naglalakad ng normal, na wala sa dilim ng gabi. Sakto nang matapos ang kanyang hininga, tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag, hindi text. Si Sofia, sinagot niya ito, ang kamay ay nanginginig. Nakuha mo? Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Tanging ang mabilis na paghinga ni Sofia ang naririnig. Nahanap ko na, Althea, sabi ni Sofia. Ang boses ay nanginginig sa isang emosyong hindi matukoy ni Althea. Tagumpay ba o takot? Ang blueprint ng Paraiso Cove. Huminga ng malalim si Althea. Good, that's what we need. At hindi lang yon. Putol ni Sofia sa kanyata. May kakaibang diin sa boses nito. May pangalan ka rito. Anong ibig mong sabihin na may pangalan ako diyan? Tanong ni Althea. Ang boses ay halos hindi marinig. Ang lamig sa loob ng kotse ay biglang tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Hindi ko pwedeng sabihin sa telepono, sagot ni Sofia. Jazz bar, 30 minutes. Pagkatapos ay ibinaba nito ang tawag. Naiwan si Althea na nakatulala, hawak ang teleponong parang isang piraso ng yelo. Ang tagumpay na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang nakakakilabot na pangamba. Mabilis siyang nag-text sa isa sa mga residenteng doktor sa ospital. Nag-utos na bigyan si Marco ng isang mild sedative para makatulog ng mahimbing at huwag munang i-discharge hanggang hindi siya tumatawag. Pagkatapos ay pinaandar niya ang kotse. Ang mga gulong ay umikit sa aspalto patungo sa madilim na jazz bar. Naabutan niya si Sofia sa parehong sulok. Pero ngayon wala nang whiskey sa mesa. Nakalatag sa ibabaw nito ang ilang mga papel na kinuha mula sa isang brown envelope. Mga blueprint, mga dokumento. Umupo si Althea, hindi na nag-abalang umorder. Explain. Itinuro ni Sofia ang isang malaking architectural blueprint. Ito ang Paraiso Cove, isang napakalaking luxury resort project sa isang private island sa Palawan. Ito ang proyektong pinagkakaabalahan ni Marco for the past year. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niya ng malaking pera. So, it's a resort, sabi ni Althea. Hindi pa rin maintindihan. Hindi, isa itong multo, sabi ni Sofia. Ang mga mata ay matalim. Walang resort, Althea. Walang itinatayo. Ang lupa ay pag-aari ng gobyerno. Ang Paraiso Cove ay isang peking proyekto. Isang paraan para makakuha ng investors at makapaglaba ng pera. Isang money laundering scheme. Napakagatlabi si Althea. Ang lalaking pinakasalan niya ay hindi lang isang manloloko, isa siyang kriminal. And it gets worse, sabi ni Sofia. Kumuha ito ng isa pang dokumento mula sa envelope at inilapag sa harap ni Althea. Isang Articles of Incorporation para sa isang kumpanya, Paradise Holdings Inc., ang kumpanyang nagmamay-ari ng proyekto. Nakita ni Althea ang listahan ng mga incorporators, ang pangalan ni Marco Sandoval, ilang pangalan na hindi niya kilala. At sa dulo ng listahan, isang pangalan na dumurog sa kanyang kaluluwa. Dr. Althea C. Reyes. Sa tabi ng pangalan niya, isang pirma. Ang pirma niya,
Hindi. Umiling si Althea. Ang pagtanggi ay automatiko. Hindi ako pumirma sa kahit anong ganito. This is a forgery. Alam ko, sabi ni Sofia, pero napakagaling ng pagkakapeke. Kahit sinong eksperto sasabihing sa'yo, yan at hindi lang yan. Inilabas ni Sofia ang isa pang folder. Mga investment certificate, loan agreements, lahat may pangalan at pirma ni Althea Reyes, milyon-milyong piso. Ginamit kanya, Althea, sabi ni Sofia. Ang boses ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay puno ng isang bagay na parang awa. Ginamit niya ang malinis mong pangalan, ang reputasyon mo bilang isang respetadong doktor. Ikaw ang pain, ikaw ang ginamit niyang pangakit sa ibang investors. Sino ba namang hindi magtitiwala sa isang proyekto kung kasama ang pangalan ni Dr. Althea Reyes? Napasandal si Althea sa kanyang upuan. Hindi na siya makahinga. Ang mga litrato, ang kataksilan, ang kahihiyan, lahat ng iyon ay masakit. Pero ito ay ibang klase ng pagtatraidor. Hindi lang ang puso niya ang sinira ni Marco. Sinusubukan nitong sirain ang buong buhay niya, ang pangalang pinaghirapan niya, ang lahat ng binuo niya. Kung sasabog ang proyektong ito, kasama siyang sasabog ang kanyang lisensya bilang doktor, ang kanyang kalayaan, lahat. Naalala niya ang sinabi ni Marco sa klinika. Sana maintindihan mo kung bakit ko kailangan gawin yon para sa ilustre. Hindi ito tungkol sa pamilya ni Sofia. Ang ibig sabihin pala ni Marco ay para mailustray ang pera, para malinis ang maruming pera gamit ang pangalan niya. Anong plano niya? Tanong ni Althea. Ang boses ay nanginginig sa galit. Itatakbo ang lahat ng pera at iiwan akong nakaharap sa lahat ng kaso? Exactly, sagot ni Sofia. The perfect crime at ang perfect scapegoat. Biglang tumayo si Althea. Ang pagkahilo ay nawala. Ang takot ay napalitan ng isang nagbabagang galit na hindi niya kailanman naramdaman. Isang galit na puro at nakamamatay. Dati, ang laban na ito ay para sa kanyang nasirang puso. Pagkatapos, naging para sa kanyang nasirang pangalan. Ngayon para na ito sa kanyang kaligtasan. Tumingin siya kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang anumang bahid ng pag-aalinlangan. Ang doktor na gustong magligtas ay wala na. Ang naiwan ay isang babaeng isinandal sa pader. Walang ibang pagpipilian kundi ang lumaban para sa kanyang buhay. He didn't just break my heart, he tried to ruin my life. Sabi ni Althea, ang bawat salita ay may yelo. Sabihin mo sa akin ang lahat, bawat detalye, bawat pangalan, bawat transaksyon. Humakbang siya palapit kay Sofia. Ang anino niya ay bumalot sa mesa. We will burn him to the ground. Ang jazz bar ay naging kanilang war room. Sa sumunod na 2 linggo, gabi-gabi silang nagkikita. Si Althea, pagkatapos ng mahabang araw sa ospital. Si Sofia, pagkatapos ng mahabang araw ng pagmamanman. Ang mesa sa madilim na sulok ay napuno ng mga dokumento, mga flowchart na ginuhit sa mga tissue paper, at 2 tasa, isang chamomile tea at isang whiskey on the rocks. Naging isang makina si Althea. Ang kanyang isip na sanay sa pag-aaral ng mga komplikadong medical cases ay inilapat niya ngayon sa pag-dissect ng financial crimes ni Marco. Bawat gabi, may bago silang natutuklasan. Isang bagong kasinungalingan, isang bagong traidor. We have enough evidence to create chaos, sabi ni Althea isang gabi habang tinitingnan ang kanilang murder board sa isang encrypted na app sa kanyang laptop. Pero kulang pa. Kailangan natin ng isang bagay na hindi matatanggi. Isang video, isang recording, ang huling piyesa. May alam ako, sabi ni Sofia. Ang boses ay seryoso. May bagman si Marco, isang matandang lalaki na taga-gobyerno. Siya ang nag-aayos ng mga permit para sa mga peking proyekto niya. Siya rin ang tagadala ng cash. Magkikita sila. Saan?
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia. Sa lugar kung saan hinding-hindi mo inaasahan, sa lugar kung saan pakiramdam niya ay pinakaligtas siya, huminto ito. Sa St. Luke's Annual Charity Gala, sa teritoryo mo, Doktora. Nanigas si Althea. Ang gala, ang pinakamalaking social event ng taon para sa ospital. At siya, bilang isa sa mga pinakasikat na doktor, ay isa sa mga host. Paano mo nalaman? May mga tenga ako sa loob ng kumpanya niya. Simpleng sagot ni Sofia. Ang usapan, magpapalitan sila ng dokumento at donasyon sa kalagitnaan ng event. Isang plano ay mabilis na nabuo sa isip ni Althea. Ang kanyang ospital, ang kanyang event, ang kanyang mga kamera. I can get access to the security room, sabi ni Althea. Ma-override ko ang live feed ng CCTV. Pwede kong i-record ang lahat ng kamera ng sabay-sabay. Paano ko naman siya madadala sa isang lugar na walang masyadong tao? Tanong ni Sofia. Sa Founders Garden, sagot ni Althea. Isang maliit, pribadong hardin sa likod ng ballroom. Maganda, romantiko, at may isang CCTV camera na nakatutok mismo sa nag-iisang bench doon. Ako na ang bahala sa kanya, sabi ni Sofia. Ako pa rin naman ang paraiso niya, di ba? Dumating ang gabi ng gala. Ang ballroom ay puno ng mga taong nagkikinangan sa kanilang mga alahas at mga peking ngiti. Si Althea ay parang isang reyna sa kanyang navy blue na gown, bumabati sa mga bisita, nakikipagtawanan sa mga kapwa-doktor, nagbibigay ng maikling speech. Ang perpektong hostess, walang sino man ang makakahalata sa bagyong namumuo sa loob niya. Pumasok si Marco, guwapo at makisig sa kanyang tuksido. Lumapit ito sa kanya, inakbayan siya at hinalikan sa pisngi para sa mga kamera. You look stunning, my love, bulong nito. You too, sagot ni Althea. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa, nakita niya si Sofia. Hindi siya bisita. Nakasuot siya ng uniforme ng isa sa mga catering staff. May dalang tray ng champagne. Walang sino mang pumansin sa kanya. Isa lang siyang anino. Nagkatinginan sila ni Althea mula sa magkabilang dulo ng ballroom. Isang maliit, halos hindi mahahalata, na tango mula kay Althea. Game on. Pasimple siyang nagpaalam sa kanyang mga kausap at naglakad papunta sa service hallway. Mabilis niyang tinahak ang daan papunta sa security room. Ang gwardiyang nakabantay ay kilala siya. Doc Reyes, good evening po, bati nito. Manny, may emergency lang, sabi ni Althea. Ang boses ay kalmado pero may diin. Isa sa mga VIP guests, nawawala ang wallet. Pinapa-review ni chairman ang CCTV. Ako na ang bahala dito, bumalik ka muna sa pwesto mo sa labas. Walang tanong na sumunod ang gwardiya. Umupo si Althea sa harap ng napakaraming monitor. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard. Inilipat niya ang lahat ng recording sa isang secure external hard drive. Sa isa sa mga screen, nakita niya ang sarili niya at si Marco. Magkatabi, nakikipag-usap sa isang senador. Para silang isang mag-asawang nasa isang pelikula. Napailing siya. Pagkatapos ay nakita niya. Si Sofia, aksidenteng binangga si Marco. Natapon ang champagne. Oh my God, sir! Sorry po! Narinig niya ang boses ni Sofia sa audio feed. It's okay, miss, sabi ni Marco. Pero natigilan ito nang makilala kung sino ang nasa harap niya. Sofia, what are you doing here? Kailangan nating mag-usap. Urgent! Bulong ni Sofia. Sa labas, sinundan ng kamera ang paglabas nila sa ballroom patungo sa Founders Garden. Nag-focus si Althea sa monitor ni Her12. Doon sila. Sa ilalim ng isang gaslit lamp, umupo sila sa bench. Si Sofia, mukhang balisa. Si Marco, iritado. Ilang sandali pa, dumating ang isang matandang lalaki, ang bagman. May inabot itong isang itim na portfolio kay Marco. May inabot namang isang makapal na envelope si Marco sa matanda. Are you sure this is clean? Narinig ni Althea ang boses ng matanda.
As clean as your daughter's new condominium in Rockwell, Senator. Sagot ni Marco, may kasamang tawa. Isang blackmail. Click. Na-save ni Althea ang recording. Ang huling piyesa. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik na siya sa ballroom na parang walang nangyari. Sinalubong niya si Marco na papasok pa lang ulit. Saan ka galing? Tanong ni Althea. Nagpahangin lang, sagot ni Marco. Lumapit ito, inayos ang isang hibla ng buhok na naligaw sa mukha ni Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pekeng pagmamahal. You look beautiful tonight, my love. Bulong nito sa kanyang tenga. Sapat lang para siya ang makarinig. Parang walang problema sa mundo. Tumingin sa kanya si Althea at sa unang pagkakataon ngumiti siya. Isang tunay na ngiti. Isang ngiting puno ng lahat ng sikretong alam niya. Isang ngiting nagsasabing, tapos ka na. At nakita niya ito sa mga mata ni Marco. Isang maliit na kislap ng pagkalito. Isang maliit na kislap ng takot. Huli na. Ang araw ng pagbagsak ay nagsimula na parang isang normal na Miyerkules. Maaliwalas ang panahon. Naghahanda si Marco para sa pinakamahalagang araw ng kanyang karera, ang Annual General Stockholders Meeting ng Sandoval Corp. Ito ang araw kung saan ipagmamalaki niya ang tagumpay ng Paraiso Cove Project. Wish me luck, hon? Sabi niya kay Althea bago umalis, inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. You don't need luck, Marco, sagot ni Althea habang nagtitimpla ng kape. You have talent, isang papuri na may dalang lason. Eksaktong 9:09 ng umaga, habang nasa opisina si Althea, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Sofia. Ready, arkitekto? Nag-reply si Althea. Born ready, espada. 9:30. Nagsimula na ang meeting sa Sandoval Tower. Sa kanyang laptop, pinapanood ni Althea ang livestream. Nakita niya si Marco na tumayo at pumunta sa podium. Ang mukha ay puno ng kumpiyansa at pagmamalaki. Good morning, esteemed members of the board, shareholders, and partners. Simula niya. Sa signal na iyon, sa kani-kanilang mga lokasyon, sabay na pinindot ni na Althea at Sofia ang send button. Isang digital na bomba ang sumabog. Ang lahat ng ebidensya, ang mga peking kontrata, ang mga bank statement, ang mga dokumento ng Paradise Holdings Inc. na may pirma ni Althea, at ang huling piyesa, ang high-definition na video mula sa CCTV ng Founders Garden ay sabay-sabay na ipinadala. Ang mga recipients, lahat ng miyembro ng Board of Directors ng Sandoval Corp, lahat ng major stockholders, ang 3 pinakamalaking news network sa bansa, ang Anti-Money Laundering Council, ang Bureau of Internal Revenue. Sa loob ng 30 segundo, walang nangyari. Pagkatapos nagsimula ang gulo. Sa livestream, nakita ni Althea ang mga telepono ng mga tao sa audience na sabay-sabay na umilaw. Ang mga bulungan ay nagsimula, mahina sa una, pagkatapos ay lumakas na parang isang kuyog ng bubuyog. Ang mukha ni Marco sa podium ay nagbago. Mula sa pagiging kampante, napalitan ito ng pagkalito. Nakita niya ang kanyang CFO na nagmamadaling lumapit sa kanya. May ipinakitang tablet. Ang kulay sa mukha ni Marco ay biglang nawala. Para siyang nakakita ng multo. Ang mga pinto sa likod ng conference hall ay bumukas. Pumasok ang mga mamamahayag. Ang kanilang mga kamera ay kumikislap na parang kidlat. Ang stockholders meeting ay naging isang media circus. Mr. Sandoval, totoo po bang isa lamang multo ang Paraiso Cove Project? Mr. Sandoval, ginamit niyo raw po ang pangalan ng inyong asawa sa inyong mga ilegal na transaksyon? Napatigil sa pagsasalita si Marco. Napatingin siya sa kamera ng livestream na parang direktang nakatingin kay Althea. Sa kanyang mga mata, nakita ni Althea ang lahat. Pagkabigla, pagtanggi at isang nagbabagang galit. Pinatay ni Althea ang livestream. Sumandal siya sa kanyang upuan. Tahimik. Pagkatapos ng ilang minuto, tumunog ang TV sa waiting area ng kanyang klinika. Naririnig niya ang boses ng news anchor. Breaking news, Sandoval Corporation
Inaatake ng mga alegasyon ng malawakang fraud at money laundering ang pangalan ng respetadong cardiologist na si Dr. Althea Reyes na dawit. Isang kumatok sa pinto ng kanyang opisina, isa sa kanyang mga residente. "Doc, ready na po si Mrs. De Leon for her angiogram." Huminga ng malalim si Althea. Ibinaba niya ang maskara ng arkitekto. Isinuot niya muli ang maskara ng doktor. Tumayo siya, inayos ang kanyang puting coat. "Okay, let's go." Bumalik siya sa trabaho. Ang mundo sa labas ay nagkakagulo, pero sa loob ng malamig na operating room, may isang buhay na kailangan niyang iligtas. Habang isinasagawa ang procedure, ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang isip ay malinaw. Ang kanyang pulso ay matatag. Natapos ang procedure. Matagumpay. Pagbalik niya sa kanyang opisina, nakita niya ang daan-daang missed calls at text messages sa kanyang telepono. Karamihan ay mula sa mga numerong hindi niya kilala, mga reporter, at isa mula kay Marco. Paulit-ulit, hindi niya ito pinansin. Binuksan niya ang kanyang email. May isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na address. Walang subject. Ang laman ay isang salita lang. "Salamat." Mula kay Sofia. At pagkatapos niyon, wala na siyang narinig mula rito. Naglaho na parang bula. Ang espada ay nagawa na ang kanyang misyon. Sa wakas, tumunog muli ang kanyang telepono. Si Marco. This time, sinagot niya. Inilagay niya sa speaker mode. Isang ingay ng sigawan at gulo ang narinig niya mula sa kabilang linya. Pagkatapos, ang boses ni Marco, basag, puno ng galit na parang isang hayop na nasukol. Ikaw ang may gawa nito. Alam ko." Sigaw nito. "Sinira mo ako! Sinira mo ang buhay ko!" Sumandal si Althea sa kanyang upuan, tinitingnan ang skyline ng syudad mula sa kanyang bintana. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog. "Hindi, Marco," sagot niya. Ang boses ay kalmado at walang anumang bakas ng galit. "I didn't destroy you." Huminto siya. Hinayaan ang mga salita na lumubog. "I just showed everyone the man you've always been." At bago pa man ito makasagot, ibinaba na niya ang tawag. Pagkatapos ng 3 araw sa kulungan, nakapagpiyansa si Marco. Ang kanyang mga ari-arian ay naka-freeze. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan. Ang Sandoval Corp ay nasa bingit ng pagbagsak. Isang gabi, habang nag-iimpake si Althea ng kanyang mga gamit sa kanilang silid tulugan, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Alam niya kung sino iyon. Hindi na kailangan ng security na tumawag. Nagpatuloy lang siya sa paglalagay ng kanyang mga damit sa isang maleta. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang pinto ng kanilang silid. Nakatayo doon si Marco. Hindi na ito ang Marco na kilala niya. Wala na ang aroganteng tindig, ang mapagmataas na ngiti. Ang suot niya ay isang gusot na polo. Ang buhok ay magulo at ang mga mata ay walang buhay. Para siyang isang gusaling gumuho. Ang natira na lang ay ang mga pundasyong basag-basag. Hindi sila nagsalita. Tinitigan lang nila ang isa't isa sa gitna ng silid na dati ay puno ng kanilang mga tawanan at mga pangarap. Ngayon isa na lang itong malawak na espasyo sa pagitan ng dalawang estranghero. Si Marco ang unang bumasag sa katahimikan. Bakit? Isang simpleng tanong, ngunit ang bigat nito ay parang isang bundok. Hindi agad sumagot si Althea. Maingat niyang tiniklop ang isang sutlang bestida at inilagay sa maleta. "Bakit, Althea?" Ulit ni Marco, ang boses ay basag. "Pwede mo namang akong hiwalayan. Pwede mo akong idemanda. Pwede mong kunin ang kalahati ng lahat. Pero bakit kailangan mong sirain ang lahat?" Humarap sa kanya si Althea. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Wala na ring sakit. Ang naroon na lang ay isang malinaw at malamig na pag-unawa. "Dahil hindi lang ang kasal natin ang sinira mo, Marco, sinubukan mong sirain ako."
Naglakad siya palapit dito. Ang bawat hakbang ay may bigat. Ginamit mo ang pangalan ko, ginamit mo ang tiwala ko, ginamit mo ang pagmamahal ko bilang sandata laban sa akin. Ginawa mo akong kasabwat sa krimen mo nang hindi ko alam. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa ibang babae. Tumingin siya diretso sa mga mata nito. This was about survival. Pinapili mo ako, Marco. Pinapili mo ako sa pagitan ng perpektong buhay na akala ko ay mayroon ako at sa babaeng kailangan kong maging para malagpasan iyon. Huminto siya. Isang dangkal na lang ang layo nila sa isa't isa. I chose myself. Nakita niya ang pagbagsak ng huling pag-asa sa mga mata ni Marco. Ang pagtanggap sa isang katotohanang hindi na mababago. Mula sa isang drawer, kinuha ni Althea ang isang folder. Inilabas niya ang mga papel mula rito at inilatag sa ibabaw ng kama. Annulment papers. Nakapirma na siya. Pirmahan mo! Sabi niya. Tapos na tayo! Tumingin si Marco sa mga papel. Pagkatapos ay sa paligid ng silid, ang mamahaling kama, ang mga painting sa pader, ang walk-in closet na puno ng mga damit na hindi na niya masusuot. Wala na palang natira sa akin, bulong nito sa sarili, isang mapait na pag-amin. May natira pa? Marco, sabi ni Althea, may pagkakataon ka pang maging matino kung gugustuhin mo. Kinuha ni Marco ang isang pluma mula sa kanyang bulsa. Isang simpleng ballpen, hindi ang Montblanc, at walang salitang pinirmahan ang bawat pahina. Nang matapos siya, tumayo siya para umalis. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, huminto siya at lumingon. Si Sofia, sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig. Minahal ko ba talaga siya? O ginamit ko lang din? Isang tanong na hindi para kay Althea, isang tanong na para sa sarili niya. Hindi sumagot si Althea. Hinayaan niyang pag-isipan ni Marco ang sarili niyang tanong. Hinayaan niyang harapin nito ang sarili niyang mga demonyo. Tumalikod na si Marco at tuluyan nang lumabas ng silid. Narinig ni Althea ang mga yabag nito pababa ng hagdan, ang pagbukas at pagsara ng pinto sa ibaba. At pagkatapos, katahimikan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang bahay ay naging tunay na tahimik. Hindi ang nakabibinging katahimikan ng tensyon, kundi ang mapayapang katahimikan ng isang katapusan. Isinara ni Althea ang kanyang maleta. Tapos na ang giyera. Isang linggo pagkatapos umalis ni Marco sa bahay, nakatanggap si Althea ng isang postcard sa kanyang mail. Walang return address. Ang larawan sa harap ay isang simple, halos walang taong dalampasigan sa El Nido, Palawan. Ang langit ay kulay kahel, hudyat ng paglubog ng araw. Sa likod, isang sulat kamay. Pamilyar. Salamat. Isang salita lang. Pero sapat na. Alam ni Althea kung saan hahanapin si Sofia, hindi dahil sinabi nito, kundi dahil naramdaman niya. May mga lugar na para sa simula at may mga lugar na para sa katapusan. Nag-drive siya papunta sa pier. Ang amoy ng maalat na hangin at diesel ay sumalubong sa kanya. Nakita niya si Sofia malapit sa dulo ng pantalan, nakaupo sa isang lumang gulong, nakatingin sa mga barkong papalaot. Nakasuot ito ng simpleng puting bestida at tsinelas. Ang buhok ay hinahangin. Wala na ang anino ng babaeng nakilala niya sa bar. Ang nasa harap niya ngayon ay isang estranghero. Naglakad palapit si Althea. Hindi lumingon si Sofia na parang alam na darating siya. Maganda ang paglubog ng araw dito, sabi ni Sofia. Maganda nga, sagot ni Althea. Tumabi sa kanya, nakatingin din sa dagat. Hindi sila nagsalita ng matagal. Walang, kumusta ka? Walang pagbabalik-tanaw sa kanilang pinagdaanan. Hindi kailangan. Ang kanilang pinagsamahan ay hindi pagkakaibigan. Ito ay isang alyansang isinilang sa sakit at tinapos sa hustisya. Ngayon wala nang dahilan para umiral pa ito. Aalis ka na? Tanong ni Althea. Tumango si Sofia. Kailangan kong ilibing ang tatay ko. Sa isip ko, sa puso ko.
For the last 5 years, ang tanging laman ng pagkatao ko ay galit. Ngayon wala na. Kailangan kong hanapin kung ano ang natira. Tumingin ito kay Althea. Ikaw? Anong plano mo? Hindi ko pa alam. Pagamin ni Althea. Maybe I'll travel. Maybe I'll focus on my work. Maybe I'll just learn how to be alone again. Muling tumahimik. Ang tunog lang ng mga alon at ng mga sigaw ng sigol ang maririnig. Althea. Basag ni Sofia sa katahimikan. Noong una tayong nagkita, tinawag mo akong kabit. Tama ka. Yun ang papel na ginampanan ko. Pero gusto ko lang malaman mo. Ni minsan, hindi ko siya minahal. Alam ko. Simpleng sagot ni Althea. Tumayo si Sofia. May kinuha ito mula sa kanyang maliit na bag. Isang bagay na itim at makintab. Ang Mont Blanc. Inabot niya ito kay Althea. Nagulat si Althea. Bakit nasa'yo to? Naiwan niya sa huli naming pagkikita. Siguro, nakalimutan na niya kung kanino talaga ito, sabi ni Sofia. Sa tingin ko, mas bagay ito sa'yo. Nag-aalinlangan si Althea, pero kinuha niya ang pluma. Ang bigat nito sa kanyang palad, isang simbolo ng napakaraming bagay. Pag-ibig na naging kasinungalingan, hustisya na naging paghihiganti, isang buhay na gumuho at muling itinayo. Goodbye, Doktora, sabi ni Sofia. Goodbye, Sofia, sagot ni Althea. Tumalikod na si Sofia at nagsimulang maglakad palayo, papunta sa isang maliit na ferry na naghihintay. Hindi na lumingon. Pinanood ni Althea ang paglayo nito hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang ito sa laot. Naiwan siyang mag-isa sa pantalan. Ang araw ay halos lubog na. Tiningnan niya ang pluma sa kanyang kamay. Ang ganda nito, isang obra maestra, isang bagay na dapat ingatan. Ngunit ang mga bagay na iniingatan natin ay ang mga bagay na nagpapaalala sa atin at may mga alaala na hindi na dapat balikan. Tinaas niya ang kanyang kamay. Ginamit ang lahat ng kanyang lakas at inihagis ang pluma sa dagat. Nakita niya itong kumislap ng isang beses sa huling sinag ng araw bago ito nilamon ng madilim na tubig. Wala na. Gumaan ang pakiramdam niya. Hindi niya kailangan ng isang simbolo ng kataksilan at paghihiganti. Ang kailangan niya lang ay ang sarili niya. Tumalikod na siya mula sa dagat at nagsimulang maglakad pabalik. Papunta sa kanyang kotse, papunta sa kanyang bagong buhay. Isang buhay na walang script, isang buhay na siya na ang susulat. 6 na buwan ang lumipas. Ang malaking bahay sa subdibisyong iyon ay naibenta na. Ang mga alaala, kasama na ang grandfather clock na may perpektong ritmo, ay naimpake na at itinago sa isang bodega. Si Dr. Althea Reyes ay nakatira na ngayon sa isang modernong condominium unit sa puso ng syudad. Mula sa kanyang malawak na bintana, kitang-kita niya ang walang katapusang pag-inog ng buhay sa ibaba. Ang mga ilaw ng sasakyan, ang mga taong nagmamadali. Dati, iisipin niyang magulo ito. Ngayon, nakikita niya ito bilang isang sayaw. Isang maganda at hindi perpektong sayaw. Nasa conference room siya ng ospital, nakaharap sa isang grupo ng mga bagong medical resident. Nagbibigay siya ng lecture tungkol sa arrhythmias of the human heart. The heart, sabi niya sa kanila, ang boses ay kalmado at puno ng karunungan, is the most honest organ in the body. It can be broken, it can be scarred, it can be stressed, but it will always try to find its rhythm again. May isang batang residente na nagtaas ng kamay. Doc Reyes, paano po kung hindi na mahanap ng puso ang dati niyang ritmo? Ngumiti si Althea. Isang ngiting totoo, umabot hanggang sa kanyang mga mata, isang ngiti na matagal na wala. Then maybe, sagot niya, it's not supposed to. Maybe it's meant to find a new one, a different rhythm, slower, perhaps, wiser, stronger. Pagkatapos ng lecture, nilapitan siya ni Manang Lorna, na ngayon ay personal assistant na niya. May dala itong isang tasa ng paborito niyang tsaa. Ang galing mo kanina,
"Nak," sabi ng matanda, "parang mas buhay ka ngayon." "Mas buhay nga po ako, Manang," sagot ni Althea, "at mas magaan." Hindi na siya ang Dr. Reyes na kilala ng lahat. Hindi na siya ang babaeng nabubuhay sa ilusyon ng perpeksyon. Ang dating malamig at seryosong doktora, ngayon ay marunong nang ngumiti sa mga pasyente, magbiro sa mga nurse, at umuwi nang hindi iniisip ang trabaho. Umuwi siya sa kanyang kondo. Ang katahimikan na sumalubong sa kanya ay hindi na ang katahimikan ng kalungkutan, kundi ang katahimikan ng kapayapaan. Nagbukas siya ng isang bote ng red wine, nagsalin sa isang baso, at lumabas sa kanyang balkonahe. Ang araw ay papalubog, kinukulayan ng kahel at lila ang kalangitan. Tinanaw niya ang siyudad, ang gulo, ang ingay, ang buhay. Itinaas niya ang kanyang baso na parang may isang taong hindi nakikita na kanyang binibigyan ng toast. Para sa mga bagong ritmo, bulong niya sa hangin. Uminom siya. Ang lasa ng alak ay nasa tamang pait at tamis. Ang kanyang puso, sa wakas, ay tumitibok sa isang ritmo na perpekto para sa kanya. Isang ritmong matatag, isang ritmong malakas, isang ritmong malaya. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Althea na ang ritmong iyon ay buong-buo nang sa kanya. At dito, nagtatapos ang kwento ni Althea Reyes at ng kanyang bagong pagtibok. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, mahal na tagapakinig, sa iyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ang pinakamabigat na eksena para sa aking damdamin ay ang huling paghaharap ni Althea at Marco. Doon, sa katahimikan ng kanilang nasirang tahanan, naramdaman ko ang bigat ng isang pag-ibig na naging abo at ang tahimik na tagumpay ng isang babaeng sa wakas ay pinipili na ang kanyang sarili. Ang kwentong ito ay isinilang mula sa inspirasyon ng mga totoong tibok ng puso, mga kwento ng katatagan na aking narinig at nasaksihan. Ito ay isang paalala na sa bawat isa sa atin, mayroong isang maliit na ningas ng pagpapahalaga sa sarili na kahit anong dilim ng pagtataksil ay hindi kailanman kayang patayin. Ito ang binhi ng pag-asa na tutubo sa gitna ng sakit. Ngayon, iiwan ko sa inyo ang isang tanong na sana ay inyong pagnilayan. Para sa inyo, ang ginawa ba ni Althea ay isang makatarungang pagbawi sa kanyang dignidad o isa na ring uri ng paghihiganti? Saan ninyo iguguhit ang linya sa pagitan ng hustisya at ng galit? Nais kong marinig ang tibok ng inyong puso. Mangyaring mag-iwan ng inyong komento sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay umantig sa inyo, sana ay pindutin ninyo ang like button at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso